Okay mga kamatis, mga kaibigan, tuloy na natin 'to. By the way, siguro by the end of the month gagawa tayo ng isang, maliit na summary kung ano yung mga na-accomplish natin for this, slow cook, serye. Maraming salamat po sa lahat ng, nanood ditong serye na 'to, and hindi pa tayo tapos. Yung siguro yung pinaka-second phase nito is, I would like to honestly make a complaint dito or file a complaint. Kaya lang medyo hinahanap ko pa yung ano yung pila balde. Wala pa tayo sa pila balde, although significant number na naman yung nagreklamo, nakukulangan pa ako. So, kung kayo po ay isa sa mga nabiktima or feeling nyo ay hindi nyo nakuha yung fullest ng binayad nyo kay Franklin Miano, kahit ganun lang, kahit hindi kayo nabigyan ng resibo, yung ganun lang kababaw, pwede yun. Kasi karapatan nyo yun. Ang pinaglalaban kasi natin dito, yung karapatan nyo. Hindi lang to basta debunk, diba? Kala niya kasi hanggang dito lang yan. Hindi. There's more to this than meets the eye. Okay. So, magpapatuloy pa ba tong serye na to? Of course. We will make this, kung kaya kong i-daily dose si Franklin Miano, I will do it. Hindi yan mahirap sa akin. And, sabi nila sa akin, hindi daw siya umattend dun sa something ni Fibulim. Hindi, wala naman akong problema kay Fibulim eh. Basta ang akin lang talaga, kung meron kayong claim sa internet, if it's publicly posted, I will see to it and then I will debunk it. Ganun lang kasimple yun. Kung hindi mo kaya, obviously, kakayanin mo lang si MG kasi si MG naman parang karamihan sa mga sinasabi niya, hindi mahirap pero maganda naman yung katulad dito, tama naman yung idea niya eh. Kaso, syempre, I would not expect him to read the Harvard study. Okay, and the depth of why this is very misleading. Tuloy na natin. So meron malamang seryosohin mo yung isang bagay kapag alam mong meron kang tinaya na bagay. Sige, basahin natin yung summary itong study. Hindi naman yan kasi yung conclusion nung nung paper na yan. Very misleading yung interpretation nyo. You're interpreting something na, number one, is it even applicable sa Pilipino? Gets? Kasi napaka-contextual nung study na yun. So that's why you have to understand first what demographics is. Okay? Parehas sila ito tsaka si Fibulim. This is why kailangan nating talagang i-debunk tong mga to eh. By MIT and Harvard. It showed that among verified students, those... O yan, alam nyo yung ibig sabihin ng verified student. Ibig sabihin, meron na silang mga estudyante na sila within the MOO course ng MIT at ng Harvard. Nag-enroll na sila, tas choice na lang nila kung magbabayad sila or hindi. Gets? Pero pwede silang hindi magbayad. Kuha. Nagbasa lang naman yan eh. MIT at Harvard. Mas magiging seryoso ka kapag nagbayad ka at alam mo na the best yun. So, yun ba yung conclusion? way na makatulong kami sa inyo and half sa class is hindi nagbayad. Okay? Do you know, this is conducted by Harvard, no? Yan, yung isa lang yung tinutukoy nila. Pero the idea is incorrect, okay? The interpretation of the study is incorrect. Number one, the first thing, and this is going to be an open challenge pa rin kay Mr. Fibulim at saka kay Mr. Franklin Miano. Ito yung study na sinasabi nyo. Let's talk about this. Tingnan natin yung pagkakaintindi nyo dito kung tama ba or mali. Kasi ako, sabi ko sa inyo, nung binabasa ko to, natatawa ako eh. Kasi hindi ito kasi applicable sa lahat ng tao. It only caters to a certain number of individual, which is because of the demographics na tinatawag natin. Okay? So, open challenge sa inyo. If you wanna challenge my position, bukas na bukas ang tanggapan natin. Bukas na bukas. Kahit kayong dalawa pa, no problem at all. Okay? Yan. So, let's talk about demographics first. Okay? Ano ba yung demographics? Let's get the definition first. Kasi, in any study that you will do, a demographics is important. Okay? Demographics are the characteristic of a population that have been categorized by distinct criteria. Okay? So, ito kasing study na sinasambit nila Franklin Miano, may certain demographics yan. Hindi yan, ibig sabihin, hindi yan applicable sa lahat ng tao na outside of this MOOC na to.
Okay, hindi yan applicable doon sa mga naghahanap ng pagkakakitaan kasi nga number one, this study is not about getting profit. It is iba yung motives ng mga tao in finishing the courses. It's more gusto nila ng certification rather than yung sa inyo sa MSB na number one, ang MSB naman hindi sila nagbibigay ng any accreditation kasi bawal nilang gawin yun. So doon pa lang disqualified na agad, 'di ba? Sabi doon sa terms and condition nila, panoorin niyo yung unang natin. Sabi doon sa terms and condition nila, bawal kaming magbigay ng accreditation. Doon pa lang tapos na. But this or ng credits, but this online course gives you certification. Kaya nga ang binibigay sa MSB yung plaque Yung pag nakakuha ka ng 1 million, yun yung workaround na ginawa ni Franklin Miano Gets nyo? Now, sino ba ang mga kasali dito? Okay? Kasi sinabi naman dito the data on the geographic dispersion of students in MIT and Harvard shows that they are overwhelmingly live in highly developed countries. Okay, tuloy natin. Latest year of statistics were available, more than 2/3 of enrolled students came from those countries categorized as having very high human development, and roughly another third combined with 14% for those high and medium categories. About 55,000 students or 1.43% of total came from countries in low category. See? So ang ibig sabihin pala, yung mga kasali dito are all meron silang are all coming from first world country. Konti lang, 1.43% lang yung coming from third world countries. Doon pa lang disqualified na agad yung Pilipinas doon. So this is a study not meant for Filipinos. Tapos na. Ngayon, Nico David, rin yan about rin sa online courses? Yes. Pero not all online courses are created equally. Bakit? Sa tingin nyo ba yung MSB, parang sa MIT and Harvard? Excuse me, no? Excuse me. May CHED accreditation pala ba yan? Wala. Di doon pa lang tapos na. Kaya ngayon yung unang dinibunk natin Asan ang accreditation? Wala. So, pasok ba siya dito? Hindi. Yan yung problema. Huwag niyong gamitin tong study para i-justify yung position nyo kasi hindi naman applicable sa inyo to Di ba? Hay nako. Teka lang. Hanapin pa natin. Ito. Kasi sinabi naman dito. Sana kasi binasa muna. Di ba? Siyempre, ginamitan ko rin ng ChatGPT para naman fair. Hindi yung puro conclusion ko. Ayan Yan this study you're referring to is the impact for paying MOOC, massive open online courses, on completion rates. Okay? The research also highlighted demographics and intention of MOOC learners. Diba? Ito, intentions pa lang, olats na kayo Kasi yung intentions ng mga sumasali dyan sa MSB at saka sa mga online courses dyan is kumita. Dito kasi, for the sake of completion lang talaga. Certification, accreditation. Okay? For instance, MOOC parties already hold their at least. Tingnan mo yung itsura ng mga taong pumupunta dito. May bachelor's degree. Many participants already hold a bachelor's degree. And their goal of range from professional development to personal enrichment. Kita mo, wala dyan for profit. Ba't ka ba sumali sa MSB? Para kumita ng pera. Para magka 6 digits. So, dun pa lang iba na. Di ba? Ngayon, sinabi rin dito, this study provides insight on how financial investment might motivate learners to completion suggested pay. Kasi ito lang yung binasa nyo. Paying for courses could be linked to higher completion rates. However, it is important to note that these findings are specific to MOOCs and may not directly translate to traditional higher settings. See? Kasi nga meron nga yung qualifier, okay? 'Di ba? So
kailangan mong alamin yung qualifiers na yun bago mo anuhin yun, bago ka mag-conclude ng mga shit sa internet. Kasi, ang lalabas niyan, parang matalino talaga. Uy, ang galing, Harvard, sinabi ng Harvard. Of course, knowing MG, si MG naman, hindi niya naman i-challenge yung position na yun So, kayo, ikaw, Mr. Fibulim, or ikaw, Franklin Miano, kung talagang naninindigan talaga kayo na ito ay applicable at parehas yan ng mga binibenta nyong courses online, tara, let's have a debate on it. Let's even ask Ched kung accredited ba yung mga ginagawa nyo. Kasi doon pa lang alam na kung sino panalo hindi ko na kailangan magsalita pa kasi nga alam na natin yung position ng bawat isa. I mean, wag na yung kay Fibulim, yung kay ano na lang muna, yung kay Franklin Miano. Kasi hindi ko pa naman nare-research yung sa kanya. Pero yung sinasabi ko, since MSB, yung pinagtatanggol dito ni Fibulim, ayan let's have a debate on that. Gusto mo ikaw mag-represent kay Franklin Miano? I'd really love it. 'Di ba? Online lang naman tayo paano? Sige, bukas uli. Gege mga lods.